Nakikinabang mahigit 100 person deprived of liberty o PDL sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Cauayan City sa Good Conduct Time Allowance sa GCTA na nagbibigay naman ng bawas sa sentensya kapalit ng mabuting asal at aktibong pakikilahok sa mga programa sa loob ng pasilidad. Sa panayam ng Bomb Radyo Cauayan kay Jail Chief Inspector Susan Encarnacion, Acting District Jail Warden ng BJMP Cauayan City, ang isang PDL na may maayos na pag-uugali ay maaring mabawasan na hanggang 12 araw kada buwan sa unang 2 taon ng kanya pananatili sa kulungan. Sinabi pa niya na kung ang isang PDL ay nahatulan ng 3 taong pagkakakulong, maaari nitong mapabilis ang kanyang paglaya kung tuloy-tuloy ang magandang asal at pagsunod sa mga patakaran. Dagdag pa ni Encarnacion ng mga PDL na lumalahok sa mga programang pangrehabilitasyon gaya ng teaching and mentoring ay may karagdagan na 15 araw na bawas sa sentensya bawat buwan. Batay sa datos ng BJMP, noong nakaraang taon ay tinatayang 18 hanggang 19 na PDL ang nakinabang sa malaking bawas sa kanilang sentensya sa ilalim ng GCTA, kabilang ang mga may nalalabing sentensya na mas mababa na sa 20 araw. Nitong buwan ng Enero, isang PDL ang tuluyan nakalaya sa pamagitan ng GCTA matapos sa mahigit 2 taong pananatili sa pasilidad at dahil sa maayos na record at magandang asal. Sa kasalukuyan, may 130 na PDL na nasa loob ng BJMP Cauayan Facility at inaasahan na pamunuan na mas marami pang PDL na mahihikayat na sumunod sa mga patakaran at makilahok sa mga programang pangrehabilitasyon. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Jail Chief Inspector Susan Encarnacion. Pagka na-commit po ang isang PDL sa amin, so meron po tayong orientation ng PDL. Doon po natin sinasabi kung ano po yung mga pulisiya na dapat po na sundin ng isang PDL. At habang nandito po siya, kailangan po siyang sumunod sa lahat po ng mga directives, policies, and kung anong mga memorandum po na dapat ay sumunod po ang isang PDL. Yun po, at kung wala naman pong behavior na labag doon sa mga policies natin or ano, so they are entitled for the good conduct time allowance. Layunin ng Good Conduct Time Allowance na babawasan ang pagsisikip sa mga kulungan at may sulong ng disiplina, rehabilitasyon at positibong pagbabago ng mga PDL bilang paghahanda naman sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan.